Secretary, sino yung next natin? Colango? Colango, Mr. Chair. Okay, we now call in, and perhaps since all of the 6 witnesses are here, may I direct the COMSEC to please administer the oath for the 5 others, 5 other witnesses who are here inside this session, in this Andaya Hall. So, pakitayo lang. Pakitayo si Herbert Colango, si Noel Martinez, Jaime Pacho, Jovencio Ablen, tsaka si Ragos. Please raise your right hand and follow after me. I, please state your name, do solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Okay, Mr. Colango, do you have a counsel? Are you assisted by counsel? Meron po. Sinong abogado mo? Si Attorney Jim Villanueva po. Attorney Villanueva, will you please identify yourself? And then for the record, we recognize the lawyer of, or for the record, we put in the name of Attorney Dem Villanueva. Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Redemberto Villanueva, counsel for Herbert Colango. Okay, may we now recognize Secretary for his direct examination of witness Colango. Thank you, Mr. Chair. I believe that to save on time, yung... Excuse me, let us do this properly. I did not know that all the other witnesses are here, but should we not also observe exclusion of witnesses here para naman no, hindi nagkakarinigan yung testimony ng isa, lalo na kung sabay-sabay pa natin interpellate ito, edi makakaroon naman no sila ng forewarning how questions will be asked of them. So, may we exclude other witnesses muna, Mr. Chairman, para naman po at least proper po yung procedure natin dahil naririnig po nila yung testimony ng isa't isa. The other witnesses... Wala ho bang security concern kung ilabas mo na sila o... Kasi kung hindi naman no tayo talagang strictly following the rules of court here, kung security concern po na iwahiwalay sila, edi bigyan na lang ng headphone siguro itong mga ito. Parang... Meron ba tayo, no? Ano ba ito? Meron ba security concern ito? Pwede magtakip na lang tayo ngayon mga yan. Parang si SOJ Aguirre nung hearing sa impeachment, ha? The Secretary is an expert on that. Mr. Chair, para mabilis lang tayo, I suggest na yung 5 yan, bago pa kung i-exclude natin, tanungin na muna natin dun sa kanilang right sa immunity. Sige, please. Para sabay-sabay na kayo. O tsaka yung mga abogado ng iba, i-assist ninyo yung mga the other clients. Martinez, Pacho, sino ba bang? Ablen and Ragos. Okay, nandiyan naman silang lahat. Please inform the witnesses of their rights as granted by the Speaker. May I be allowed, Mr. Chair, to ask Mr. Colango
if he understood his oath. Kasi parang sa English yun. Naintindihan mo ba yung panumpa mo? Your Honor, ay sumabay lang po ako kasi po, pasensya na po, Your Honor, kasi po ay ako po ay isang elementarya lang po, ako po ay grade 6. Ako po ay marunong magbasa ng English, pero yung binabasa kong English hindi ko maintindihan po. Yung Tagalog naman po, pag masyadong malalim, kung pwede rin po, ay bisayain ko na lang po, kung malalim na malalim po. Yung pagsumpa mo kanina, Yung naintindihan mo? pagsumpa ko, narinig ko po, hindi ko naintindihan yun po. Could we ask that the oath be repeated in Tagalog? Ano ba yung ano niya, statement niya, yung affidavit niya? Tagalog po. Tagalog. Tagalog, okay. Tagalog po. Okay, sino ba ang pwede magbisaya ng ano? Henry, paki-administer mo yung oath na in Tagalog, Yan, huwag yan. Alihog tindog ug balik unya isa ka imong tuong kamot. Opo. Manumpa ka ba nga imong isulti ang kamatuuran o kamatuuran lamang? Isumpa na ko ang kamatuuran po. Thank Dagang you, salamat po. Kong Gwen, for that. Salig sa Ginoo. Ngayon, So, nasaan po yung apat pa o 5 pa? Yung isa, pwede nang nandyan, yung apat. There is a request to exclude them. So, can we exclude the 4 other witnesses who are yet to testify? Mr. Chair, I think the request of the good Secretary of Justice is that he be allowed to question the witnesses one by one on the basis of their affidavits. Yeah. And thereafter, when we will be starting to interpolate, then we can exclude the witnesses because as far as the affidavits are concerned, hindi naman ito maiiba eh. This is not going to change. Actually, ang the proper rule is to exclude them during their testimony, But hindi naman tayo mahigpit, and after all, ina tayo ngayon. Nandito na sila nung tinatanong kanina. So for expediency, unless there is any objection to that, then we can probably just proceed. Kaya nga, tingnan mo yung questioning. Ano po yun? Ano po pangalan nyo? Sabihin mo sa akin. Pacho? Ha? Okay. So please, yung security escorts, please assist itong si Witness Pacho. Sige po. So perhaps we can now proceed, Secretary. Opo, at doon po tayo para mapadali tayo doon sa pag-informa natin sa kanila ng nitong immunity. Sige po. Kung tatanggapin nila. Opo. Please go ahead. Mr. Colanco, Mr. Ablen, Mr. Ragos, Mr. Martinez. Sino pa isa? Mr. Pacho, sandali lang. Mr. Pacho. Pakitiis-tiis. Meron lang isang tayong gagawin dito na para... Sige, diyan ka na lang. Okay lang. O kayo ay binigyan ng immunity ng Department of Justice at ng Speaker ng House of Representatives na yung inyong sasabihin dito ay hindi maaaring gamitin laban sa inyo saan mang forum o saan mang lugar. Ang katanungan sa inyo ay tinatanggap man ba ninyo yun? Ngunit may isang kondisyon yun na magsasabi kayo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Tinatanggap ba nyo 5 yan? Opo, tinatanggap po namin. Tinanggap po nilang lahat, Mr. Chair. So we could proceed with the direct examination of Mr. Colanco. Please proceed.
with the kind permission of the Honorable Chair, Mr. Herbert R. Colanco, maaari bang sabihin mo ang iyong mga circumstances na iyong pagkatao, kung saan ka pinanganak, edad mo? Okay. Ako po ay pinanganak sa Osami City, New Annex Barangay Carmen, Purok 3 po. Doon po ako pinanganak. Ako po ay grade 6 lamang po ang aking natapos. At yung nanay tatay ko, at sabihin ko na sa lahat na sa buong simbahan ng Pilipino, at sa lahat po, Your Honor, na ako po ay 7 years old po. Ako po ay nagkakaso ng robbery. Ay nang 7 years old po ako po ay nagnakaw na po dahil walang bigas at walang ulam ang aking tatay at nanay. Dahil po ay ang tatay ko walang trabaho, nakasakit po ng malaria. Ang nanay ko po ay mahirap lang po yun, walang trabaho din. Ikaw ba ay may asawa? Ako po ay may girlfriend, may mahal sa buhay sa ngayon. Ako po ay dating may niwalay din po ako sa aking asawa. Alam mo ba kung bakit nandito ko ngayon sa investigation committee ng Committee on Justice ng House of Representatives? Alam mo ba kung ba't ka nandito? Opo. Ba't ka nandito? Ako po ay naparito para sabihin ko po ang katotohanan ang nangyari sa loob ng Bilibid bilang isang chairman ng Maximum Security Compound po. Dito sa iyong salaysay, meron ka bang ginawang salaysay bago ka pumunta rito sa pagdinig na ito? Meron po. Ipinakikita ko sa iyo itong isang dokumento na may 2 pahina, may pamagat na salaysay at minarkahan bilang Exhibit E. Ito yung isang Xerox. Maaari mo bang tingnan, basahin o examinin ang dokumentong ito at sabihin mo sa ating mga nandirito kung ito yung salaysay na sinasabi mo? Ito ba yun? Ito yun. Opo. Ito po. Yan ay Xerox copy lamang at kung pinatutunayan mo ba yan ang salaysay na ginawa mo? Opo, ito po. Xerox copy lamang yan, kaya maaari bang pirmahan mong muli yung left hand margin, yung margin sa kaliwa, sa first page, at saka yung ibabaw ng pangalan mo sa second page. May the record reflect that the witness, Herbert Colanco, signed the left-hand portion of the first page. Salaysay. In the lower right-hand corner of page 2 appears the name Attorney Dimiter U. Huerta. At sa ibabaw ng pangalang yan ay may pirma. Kilala mo ba yung kung sino yung taong yan? Opo, Your Honor. Your Honor. Sino siya? Si Attorney... Siya po. Si Attorney... Huerta po. Si Attorney... Okay. So, meron po kaming ginawang additional marking dyan. Pwede bang pakibasa for the record, Attorney Villanueva, kung ano yung other markings na nangyari dyan? For the record, again, witness Herbert Colanco signed again on the left-hand portion
beside his name. Also, appearing on page 2 is a marking entitled Exhibit E-2, and above his name, typewritten name and signature, appears Exhibit E-2-A, and beside the name of the Notary Public, Attorney Demitir U. Huerta, appears Exhibit E-2-B. Yung bang mga pinirma niya ngayon bago ay mayroong mga markings na? None yet, Your Honor. So may we request that the two signatures affixed by the witness be marked in evidence as Exhibit E-2-C. E-2-3, ano? Tama. Ano yung last exhibit niya? Meron ng 2-B. C. Anong last marking nung? The last marking is Exhibit E-2-B, Your Honor. So E-2-C and the second signature affixed today as E-2-D. We'll make it of record, Your Honor, that I'm marking the new signature. We request the CORSEC, Your Honor, to mark the signature appearing on Excuse me, the no? left-hand portion. Attorney, ano bang, what is it that you're saying here? Ano ba? What is his role in speaking before this committee? We just make a manifestation, Your Honor, as to what has been done, Your Honor, for the record. Let the witness make that manifestation unless you are the interpreter. Are you the interpreter? No, Your Honor, I'm sorry. So, and Okay, Comsec, please. Yes, Mr. Chair. I'm sorry for that lapse. So may I request that the new signatures affixed by the witness, the first signature, be marked as A-2-C, and the second signature affixed by the witness as A-2-D. Comsec, please mark it. So may we continue, Mr. Chair? Please go ahead. Sa mayroon ba siyang salaysay na hawak? Hindi, yung kahit Xerox lang, mayroon ba siyang in your salaysay or affidavit dated September 13, 2016. Mr. Chair, can we ask the good secretary to speak in Tagalog? Kasi Opo. Tama nga pa. Yeah. Sorry. Noong dyan sa salaysay na ginawa mo, noong sinabi mong noong January 2014 ay nilapitan ka ni JB. Bakit ka nilapitan noong... Opo, Your Honor. Pinatawag niya po ko sa procedure side po, doon sa studio sa compound niya. At pumunta po ko doon ng first week, January 2014. Okay, para maliwanag tayo, ano ba yung prestigious side na yan? Ipaliwanag mo nga. Ang prestigious side po, area po niya yon. Siya pong chairman doon. Ako po, ang area ko po ay Carcel side. Ako po ang isang chairman din doon. Pero mas malaki ang aking, mas marami ang aking hawak na sa area is 8 pangkat po. Sa kanya po ay 4 lang, ipang-5 sa kanya pangkat. Bali, Yun namang sa'yo na Carcel side, opo. Ay ilan ang hawak mo? Mas marami at lahat ng mga karamihan sa 70% siguro nasa akin ang mga big time drug lords sa area ko. So bakit ka nilipitan ni JB nun? Yun po ang sabi niya, nag-usap kami. Pare, tulungan po natin si ma'am, si secretary. Sinong tutulungan? Sinong ma'am yan? Sinong secretary yung sinasabi Secretary de Lima. Oh. Para pundo para sa 2015-2016 election. So, anong gawin natin pare? Sabi na, mag-teamwork po tayo. Sabi ko, alam mo na yon, yung tayo ng mga items, i-ano mo doon sa area mo.
Sabi ko dahil sa totoo lang po ay wala man akong tiwala po doon kay GB dahil sabi ko lang oo. Wala akong tiwala doon po dahil sa totoo lang po ako yung overall chairman. Inappoint po ako ng overall chairman si OIC Director Ragos, Rafael Ragos po. Siya po nag-appoint sa akin, overall chairman. Ngayon, linigawan niya ako, gusto siya mag-vice chairman. So marami mga bulong-bulong kung mag-vice chairman, baka namang sinaryoin ka siya na mag-chairman. So hindi ko binigay yung pagka-vice chairman. Ito naman po si Assistant Director Cruz, ay pinapirma po ako ng English. Pinasa ko sa yung ibabaw, correction order. Anong order? Anong pangalan? Correction order, katulad sa akin. So sabi ng orderly, pinapirma po ni Assistant Director mo, si Assistant Director, si Cruz. So hindi pwede ako magtatanong si Assistant Director po. Ganun ba? Pirma. Basa-basa, kunwari nabasa ko, pero hindi ko naintindihan po. Pinirmahan ko po ngayon. Yun pala, yung pinipirmahan ko pala, pumayag daw ako at nag-usap kami, nga pumayag po ako, siya ng chairman doon sa kabila at sa akin yung Carcel siya sa presidio. So, pinatawag po ako ni OIC Ragos nung time na yon at paalis niya siya 2 days before, tinawag ko. Alam mo ba itong pinirmahan mo? Binabasa mo ba ito? Opo, sir. Siyempre, nagyayabang na ako, opo, sir. Pumayag ka ba na na siya kanya procedure sa iyong Carcel side? Ay, hindi po, sir. Hindi ko sa totoo po, sir. Rejects lang po ako. Hindi ko naintindihan pong pinirmahan ko. Yun, sabi niya, wala akong magawa dahil po pinirmahan mo na. Yun, hati na po ang bilibid po ngayon. So ngayon, ang sabi ko na, ituloy ko lang po sinabi ko, oo lang ako, hindi na po ako bumalik noong January. Yung nausap kami January, first week ng 2014. After mga 2 weeks ng January, ng second week, si Junel Sanchez po ang pumunta na sa akin doon. At yung security aid ni Secretary de Lima. Okay, gawin nating question at saka answer. Ha? Okay, apo. Tanong at sagot. Apo. Okay. So, yung bang, anong naging dahilan at nawalan ka ng tiwala kay JB Sebastian? Ayun po, yung kasi kaibigan po niya si Assistant Director Cruz. Close po sila at yun doon ako nagtatampo at parang wala akong tiwala dahil hindi ko binigay yung pagka-vice chairman niya. Pinapirma nila ako po ng correction order na English po, nga hindi ko naintindihan English at pumirma naman ako. Yun pala, nahati na pala ang nakasulat po doon. Hati na kami. Pumayag daw ako nga siya ang mag-chairman doon sa kabila. Pero sa totoo po, hindi po. Okay. So, saan ba itong presidio side at Carcel side? Saan yan? Sa maximum sa loob ng Bilibid po. Sa maximum security compound. Ngayon, pag sinabing chairman ka ng presidio side or Carcel side, anong ibig sabihin yan? Pag chairman ka, sa labas po yun, parang gobernador po ka. So, yung mga commander parang mayor po yun. Ganon po. At ang correction order po namin ay parang director, superintendent, tapos chairman. Parang ganon. May power po kami doon. Kaya po namin magpatapon ng mga inmate. Kasi kami po ang inappoint ng director, kami po ay ang superintendent, kami po ay binigyan ng power doon sa aming sakupan. Saan ninyo ipapatapon yung inmates ninyo? Pwede po kami gagawa na pong report at i-submit po namin sa superintendent or kay director, ibulong po namin, kaya po namin. Right. So, bakit mo pinirmahan nang hindi mo naintindihan yung papel na pinirmahan mo? Ayun po, kasi ako po ay marunong ko magbasa ng English pero hindi ko makaintindi sa mga binasa ko po. So, mula noon, nawalan ka ng tiwala kay Mula noon Sebastian. Ayun, sino may binanggit kang isang Jonel Sanchez? Sino ito? Ito po ay, siya po ang security aid ni Secretary de Lima po. Meron ka bang naging pag-uusap kay Jonel Sanchez? Opo. Yung pumunta po siya nung second week, 2014 January po.
sabi niya, oh, bakit di ka bumalik? Nag-usap na pala kayo kay JB. Anong ibig niyang sabihin? Bakit hindi ka bumalik? Yung pinag-usapan namin, tulungan natin si Secretary de Lima, mag-teamwork po tayo para pundo sa 2015, sa 2016 eleksyon na pare. Ano ngayon ang sinagot mo? Ang sabi ko ay, Sir Jonel, ay sa totoo lang po, wala po kong tiwala doon. Baka gamitin lang ko i-bumper niya. Tapos, siya pa ang babango kay Secretary. Ay, sabi niya sa akin, ganito na lang, huwag na kayo mag-away. Yung kalimutan na yung tampuhan ninyo. So, kasi pag mag-away pa kayo, baka maipiktuhan ka, Chairman. Malaki pa na hawak mong area mo. Sabi niya. So, Okay, kalimutan mo na yung tampo mo, yung pinapirma ka ganito. So, ganito, yung ako na lang mag-ano sa inyong dalawa, pero, sabi ko ni Sir Jonel na, Sir, kung ikaw, Sir, ang mag-bridge sa Mindelawa, basta ayaw ko nga makausap kami uli, papayag po ako. At least, diretso po sa'yo, at least, alam din po ni Secretary de Lima. Yung parang mabango din po ako sa kanya. Okay, so ang ibig mo sabihin ay pumayag ka dun sa alok ni Jonel Sanchez? Yung opo, sabi ko, sige, sabi ko, kausapin ko muna, sir, yung mga membro ko, kung ilan ang kaya. Hintay muna. Paliwanag mo nga, ano ba itong pinagagawa sa iyo ni JB Sebastian at ngayon naman ay ni Jonel Sanchez? Ano ba yung pinagagawa nila sa iyo? Kasi ang usapan po namin una ni JB Sebastian ay tulungan ko siya sa pagbibinta ng shabu. Ngayon, oo lang ako. Tapos, nung 2 weeks, first week po kami nag-usap January 2014, yung second week po, si Junil lang pumunta doon sa akin, Your Honor. Sabi niya po, Your Honor, sa akin, bakit hindi ka bumalik? Nag-usap na pala kay GB. Ang sabi ko sa kanya, Sir Junil, wala akong tiwala doon, alam mo naman. Baka gamitin lang ko, baka i-bumper lang ako. So siya pang mabango kay Dilima, ako naman sabi ko, kung ikaw naman, Sir Junil, parang siya magbe-bridge sa amin, basta wag na lang kami mag-away. So ang usapan doon po, Your Honor, yung usapan namin GB, siya na ang magbe-bridge para sa amin. At sabi ko ni Sir Jonel na kausapin ko ng membro kung ilan ang kaya nila. So, okay. Sa makatuwid ng si Jonel na kumausap sa iyo ay pumayag ka na. Siyempre. Pumayag na po ako, Your Honor. Siyempre, meron bukod pa doon sa transaction na yon, ay may 3 milyon po kaming binibigay buwan-buwan po kay Secretary de Lima po. Okay. Anong 3 milyong binibigay mo buwan-buwan kay Secretary de Lima? Opo. Paano yan? Ikukulikta ko po ang aking sa area po sa mga big time. Tag 100,000, 200,000, may 500,000. So, pag umabot ng 3 milyon, buwan-buwan po yun po ang PR, ang tatawag sa amin yun ay PR Payula po. Para lahat ng gusto namin mga kontrabando ipapasok. Golf cart, motor di kurente. Ang aking motor di kurente sa area ko is 100 ka motor di kurente scooter. Golf cart ko sa area ko nasa 30 to 40 golf cart. Concert ko, mag-concert po, gumawa ko ng concert na parang Aranita. Lahat pumapasok ng truck ko, 4-5 truck, 10-wheelers po. Makakarga po ako ng mga beer in can po. 300 boxes po every event ko po. Okay. Hindi ko maintindihan yung 300 boxes ng beer o cases ng beer. Beer in can po. Carton po. Box. Ang bili ko po is 700 pesos. Binibinta ko sa loob ng maximum po ay 10,000. 3 to 4 hours po, ubos na yun po ang 300 boxes na beer. Yung... So, ilang... At saka... Ilang 10-wheeler truck ang pinagkakargahan yan? Isang 10-wheeler na truck na close van po yon. At saka 3 kalahating 10-wheelers po yon. Pang-5 pong generator po. Kasi pag mag-concert po, hindi po pwede kayang kuryente ng Bucor. Kailangan generator po. Ang gagamitin is
350 kBA po ang ginagamit po pag mag-concert po ako. Talaga, 350 kVA. Opo. Okay, isa-isahin natin yan. Opo. Yung bang pagpasok ng beer, ay kala ko bawal yan sa loob ng Bilibid. Pinakabawal po ang inumin na makalasing po, pinakabawal. Pinakabawal. Kasi yung noon dating wala pa ko sa maximum bihira sila makapasok ng beer. Ako lang nagpapasok diyan mula tinayo yung Bilibid ng maximum. Ako lang nagpapasok ng 300 boxes ng beer. Bakit mo naman naipasok yan? Samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng Bilibid. Ay, siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice ni Secretary de Lima po. Paano ka binasbasa nun? Dahil po doon sa security po niya ang kausap ko at isang bisis ko po nakausap po si Secretary de Lima sa PON po, isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, pagpasok ng beer? may number po. At tagal-tagal kong hinahanap tong number na po dahil mula ni raid po kami sa maximum, mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary de Lima po. Paano mo nakuha yung number na yan? Noong January 2nd week 2014, yung may instruct na po siya nga siya magbe-break sa transaction sa Shabu. Sabi ko, siyempre nagduda po rin ako, imposible, sekretary. Tapos ganun, siyempre, sabi ko, Junel, sir, pwede ba makausap saglit po si sekretary? Okay. Bago yun, ano yung number na nakalagay dyan? Basahin mo ng malakas. Teka ma. Yung mata ko. Mababasa mo ba yan? 0917-842-1831 po. 18 or... 19 pala. Sorry po, Your Honor. 842-1931. 1931. Opo. Sinabi mong yan ay... Paano mo nakuha nga ulit ang cellphone na yan? Bigyan mo ko cellphone. Sino nagbigay sa iyo niyan? Paano mo nakuha yan? Ito po, ganito po yung ano. Paano pangyari? Yung pagsabi, gusto ko lang malaman, i-confirm at nagmula nung 2013, October, nag-umpisa na po ko nagbigay ng 3 million kinukuha po ni Jonel sa aking talent manager ng banda. 2013. 2013, doon ka nag-umpisang magbigay ng quota kay Secretary de Lima ng 3 million per month. Opo. Okay. Tapos, nung hindi ko nakausap si Secretary hanggang January, nag-usap kami ni Sir Jonel, sabi ko, at lalo na yung may instruction na naman daw si Ronnie Dayan, sabi ko, pwede ba makausap si Secretary? Para yata kang tiwala, hindi. Ano lang, siguraduhin ko lang na kahit saglit lang po. Sabi niya, sige, para maniwala ka, i-dial mo. I-dial. Dinidictate niya. Cellphone, pwede pa iram cellphone. Yung mic mo. Okay. Sige. Sabi niya, sige, dial mo. Dictate. So, dial ko. Itong denial ko po number. Pagkatapos, pindot ko. Pagpindot ko, lumabas yung ma'am. Tapos, sabi ko nga, ikaw man nakausap. Sabi ko, ikaw man na makausap. Sabi mo, kausapin ko. Siyempre, iba kausap niya. Sabi niya, hello po ma'am. Itatapos. Sabi ko, hello po ma'am. Kausapin ka saglit ni Herbert. Sabi niya sa akin, sige. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ko po ni ma'am, Herbert, sabi niya sa akin, kumusta? Siyempre, baka ang isip ko naman, baka kunwari si sekretary to. Siyempre, pero yung boses niya po, dahil lagi ko po siya napanood sa TV, talagang siya po. Sabi ko, ma'am, confirm ko lang po, nandito po si Sir Jonel. May instruction po sa akin. Sabi po niya, okay, bahala na kayo diyan. Ma'am, I confirm ko rin po yung October po, nagmula po siya, kinukuha, nag-umpisa po siya doon sa October 2003, kinukuha po niya yung 3M po. Okay. Herbert, thank you. Yun lang po ang usapan namin doon. Maikli lang po. So, mga anong buwan yan nang nag-usap kayo sa telepono? January 2nd week po, ng 2014 po. So, October nagbigay ka ng 3 million.
November, nagbigay ka ng 3 million. Opo. December, nagbigay ka ng 3 million. Opo. January, kinausap mo si Secretary De Lima. O, kasi magmula noong October po, pagbibigay, kinukuha po ni Junel yung pera na 3 million, ay hindi ko nakausap. Nung time na yung may panibagong utos sa akin, yung shabu na pinag-usapan, ay gusto ko lang makausap si Secretary po. Kahit saglit. Pero yung yung mga nakaraang pinagbibigyan mo, October, November, December, nagduda ka ba na nakakarating kay Secretary De Lima yun o hindi? Kasi, nung sa 3 million, hindi kasi, hindi pa ko, wala kung kung may duda po, Your Honor, kunti lang kasi ang una-una, ang katiwala ko, yung talent manager ng banda ko po. Tapos, hindi lang po si Junel po ay yung security, kung hindi, yung kanang kamay secretary mismo sa opisina ni Secretary De Lima na si Ma'am Lins po ay... Anong pangalan? Ma'am Lins. Ma'am Lins. Oh, Lins po ang yung talent manager ko po ang kasi sila pong close. Anong pangalan niyan talent manager mo ngayon? Si Renanti Diaz po. Renanti Diaz po. Renanti Diaz. Ngayon, nung kausap mo siya sa telepono, paano mo naman nasigurong siya yung kausap mo na si Secretary De Lima? Kasi po lagi ko nanood ng TV at lagi ko po siya yung boses niya, nabusisan ko po siya. So talagang boses na boses niya? Sobra pong boses. 100%? 100% po. Mr. Chairman, can I just manifest to the chair that we secured the number of Mr. Golanco and summon the service provider to get a recording and time of those conversations. I so move, sir. Opo. What is your number, Mr. Golango? Number? Hindi po. Ang ginamit pong number po kay Sir Junel po, Your Honor. Sir Junel. What is the number of Junel? Do you know? Hindi ko na po. Pero may alam po yung yung secretary ko, secretary, talent manager ko po ng banda. Siya po nakalam. Sila po ang close po ni Sir Junel. Will you please submit that number to this committee? Attorney, kay Renanti Diaz po yung number. So anyway, Secretary, please submit that number so that the request of the minority floor leader can be carried out. Yes, Mr. Chair. As a matter of fact, we have a first certification with respect to that number. And this certification was issued this morning by the Department of Justice because it appears that the telephone, as read by the number, as read by the witness, belongs to the DOJ. And this is, the certification reads for the record, and I quote, Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Katarungan, Department of Justice, Manila. Certification. To whom it may concern. This is to certify that the Globe Plan issued to former Secretary of Justice Laila M. De Lima with cellular phone number 0917-842-1931, the number read by the witness, account number 757-87131, covering the period from September 2012 to October 2015, was paid by the undersigned, being the special disbursing officer. This certification is being issued for whatever legal purpose it may serve. Issued this 20th day of September 2016 at Manila, Philippines. Signed, Leandra C. Cordova, Cashier 2. May we request that this certification be marked as exhibit? Please mark it. As exhibit letter J. Now, what about the number of Sanchez, the one that was used to call? We will that ask. Number. We will ask Mr. Chair what's the name of your manager? Talent manager ko po. Your Honor, Renanti Diaz po. Pwedeng makatistigo siya dito? Opo. So, we will get the record of his cell phone if there is still a record. Please, Mr. Chair. please do that. And if
we need to summon him here, then we will do so also. But we give you that opportunity to bring him to this hearing. And if this honorable committee will subpoena Globe Telephone, then we'll be really thankful about it. We will, the COMSEC is hereby directed to make the necessary request to Globe Telecom. But just before that, why do you have a telephone? Kaninong telepono ito? Yung, Ay, kay Secretary de Lima po. Hindi, yung hawak mo. Ay, Sa akin po ito. Hindi lang for demonstration purposes. Ganun. Kala ko. sample na po yun. Sample po. Paano? Sige. Please, Congressman Tevez. Yeah, thank you. Interjection lang. Tama yung sinabi ni Minority Leader na isama yung Globe. Sa akin lang, may certification anong number na binigay, no? Pwede naman kunin lahat kahit kaninong number. So, para sa akin, mas importante din, ma-certify din yung isang number kung pwede at makuha more or less yung time and date ng pag-uusap para pag mag-summon tayo ng telco provider, mas madali nilang mahanap. We will let the Department of Justice Secretary, we will put him to task on that particular point. Thank you. Yes, Mr. Chair, as a matter of fact, we will be very thankful kung tutulungan kami ng this committee obtain the records of that cell phone and the cell phone of assigned to Secretary de Lima. Hindi, nasa inyo na yun di ba? So, nakuha mo na, may certification. Ang sinasabi, yung isang telepono, which is more in the control of the witness, which you can also obtain through him. So, and then, we will be able to match. And we will also be submitting, Mr. Chair, the bill for that particular telephone number used by Secretary de Lima. For the period August 16, 2015 to September 15, 2015. So it's just last year. And billing period 3 September 2012 to 15 September 2012. So these are the billings for that particular telephone number. So, may we request that the same be marked as Exhibit K and L respectively? Mr. Chairman, before the good secretary will continue with his direct examination, in relation to that call with the witness, with his talk with Secretary de Lima over the phone, may we know what time and what day, if he can still recall, for record purposes? Matatandaan mo raw ba, Ginoong Colangco, kung mga anong petsa o oras nang kayo'y mag-usap ni the Secretary de Lima gamit yung cellphone ni Jonel Sanchez? Hindi ko na matandaan po yung... Natandaan ko po yung oras siguro nasa hapon yun, mga 1 to 2:30, ganun. Ganun lang siya, hindi ko mainsakto kung talaga. Ano. Hapon yun, pero yung araw, sabihin ko mo, tanungin ko muna yung si Rinanti Diaz kasi nandun siya kung anong araw talaga yon, kung anong buwan. Pero ano po yon? Ang buwan, ano po 2014 po January. Pero yung araw lang po yon, Your Honor, hindi ko mano. Pero yung oras nasa 1 o'clock, 2 o'clock to 2:30 ng hapon po. Yung pizza, yung ano na lang po, yung pizza po ay hindi ko sigurado. Yung pong certification na in-issue ng DOJ this morning ay from the period September 2012 to October 2015. So pasok yung araw na yun. Okay, so let a subpoena be issued for purposes of Duces Tecum lang. Duces Tecum and testificandum. Sinong magte-testify? The one... Anyway, let's do it this way. Can you please submit the particulars to us
of that particular person to be subpoenaed and the particular document also to be subpoenaed. So the committee can issue the subpoena duces tecum and ad testificandum. We will do Chair. it, Mr. Chair. Mr. Chair, just in connection with the motion for the issuance of subpoena duces tecum and ad testificandum, since they have been mentioning about the brazen disregard of the standard operating procedure as to maintenance of the Bilibid prison, may we request for the names mentioned that they also be subpoenaed with ad testificandum, former Bureau of Corrections Chief Pangilinan and Bukayo, and Cruz, the three of them. So they are still are they still in government? Because if so, then we can issue the invitation before we They are even... not in the government. Have you, Secretary Aguirre, were you able to talk to these people to be able to investigate them, or otherwise we will... we intend to invite them if you still have access to them, but otherwise we will have to issue the necessary subpoena. Opo, si Director Vinarao, dalawang beses ko makausap in my before we go deeper dyan sa Bucor problem. Si Director Bukayo, kinausap po rin as may resource person, pero wala kaming pinag-usapan ni Director Bukayo kundi yung pagtatago niya at nanganib daw yung buhay niya dyan eh. So pwede nating isubpina yun. Yeah, just the same. Okay, so there's a motion, Mr. Chair, that the aforementioned names who serve as the former Bucor chief be subpoenaed. Mr. Chairman, I talked to former Director Santiago of the Bureau of Corrections yesterday, and he's willing to be invited by this committee. let an invitation be issued to General Dionisio Santiago and former Bucor Director and former AP Chief of Staff and former AFP Chief of Staff and PIDEA. So let an invitation be issued to him, and for those whose names were mentioned, then let a subpoena ad testificandum be issued on them. Of course, this is always also subject to the approval of the Speaker. Thank you, Mr. Chair. During the Bureau Director at the time of the supposed telephone call in January 2014 is Franklin Jesus Bukayo from March 15, 2013 to June 22, 2015. So we could also subpoena him. Yeah, please note that and let a subpoena be issued. Okay, may we proceed, Mr. Chair? Mr. Chairman, you know the testimony of the witness that he has the telephone number of Secretary De Lima, to me seems to be a mystery that by casual acquaintance he got the telephone number of Secretary De Lima. Now, under the principle of display of real evidence or under the principle of autoptic proference, in order to address whatever doubt we may have and to make it convenient and easy for this committee, may I suggest that the committee secretary now use the telephone number by calling the telephone number, and we will see who will answer the telephone number. Anyway,
We will have our time for the interpellation after the Secretary has completed the testimony. Tawagan, the audience. Order. We will have time to do that. Kaya nga. But meanwhile, shall we let the Secretary finish his direct? Anyway, Mr. Chairman, for clarification, may this representation inquire who is in possession of the telephone number now, or the telephone itself? Mr. Secretary, would you know? This Well, is issued to the department. That's correct, Mr. Chair. The period, Now. the Globe Plan issued to former Secretary Justice Laila de Lima. I'm just reading from the certification. With cellular phone number 0917-842-1931, account number 757-87131, covering the period from September 2012 to October 2015, was paid by the undersigned during being the special disbursing officer. So, dun sa period na nagkausap ang witness, Colanco at saka Secretary de Lima, covered nito. Hindi po, ang tanong po ni Deputy Speaker, sino ngayon ang may tangan ng telepono na yan? Going back to that, titingnan po namin kung this Sige. was issued by Department of Justice. Kung issued by the Department of Justice,